Nasan ka na? Maharlika, magpakita ka. Dahil sa pagkakaalam ko, mga minamahal, 5 araw na nanahimik. 5 araw na nahimik yung demonyo, mga minamahal. Tumahimik din ang mundo nang hindi na nagsalita itong gaga na si Maharlika. Ngayon, hinahanap kita, nasaan ka na? Mag-vlog ka na. Manira ka na ulit. Siraan mo ulit si Mel Robles. So ngayon, mga minamahal, alam nyo naman no, na itong si Mel Robles, yung pinaka-favorite, diba? One of the most favorite ni Maharlika na siraan. Eh ngayon nga, pinapalabas ko sa lungga itong si Maharlika. Kasi yung huli niyang vlog, mga minamahal, 5 days ago eh. 5 araw yung huli niyang vlog, 5 days ago. Kung meron man, siguro masusundan yan ngayon, mga 1 hour ago, 2 hours ago, ganyan. Basta yung huli niyang vlog, mga minamahal, 5 days ago. So ngayon nga po, hinahamon ko siya. Kasi di ba favorite niya itong si Mel Robles na siraan. O, tingnan nyo, yung mga utak talangka. Yan yung ginagawa nila kay PBBM ngayon, mga minamahal. Yung pag nagtatrabaho ka, di ba? Tapos, sa pagtatrabaho mo, dinidistract ka nila. Ginagawan ka nila ng fake news para madistract ka. Eh, buti na nga lang din yung ating presidente, hindi na didistract sa ginagawa nilang paninira, katulad ng pulburon. Diba? Katulad ng may sakit daw, si PBBM. Ano pa ba yung sabi nila? Nagvuvudo, nagsisex orgist. Ang dami na nilang ipinukol. Pero hindi naman nagpatinag ang ating presidente doon. Just like Mel Robles. Tingnan nyo, kung sino pa yung mga dinadown, tingnan nyo, sila yung umaangat ngayon. Ano yung sabi dito sa balita? A first for the Philippines. PCSO Robles takes a seat on Asia-Pacific Lottery Association's Executive Board. Kita nyo yun, no? Yan, no? Yan. For the first time in the Philippines, PCSO Robles take a seat on Asia-Pacific Lottery Association's Executive Board. Diba? Achievement yun, mga minamahal. Yung taong sinisiraan nyo, yung taong dinadown ninyo, gumagawa ng magandang kwento sa bayan natin. Gumagawa ng magandang image sa bayan natin. Mga minamahal, kung pwede naman tayong magtulungan, no, bakit kailangan pang manira? Yan yung nakakalungkot na, na mindset ng Pilipino. Kasi, yung Pilipinas, third world country. Aminado tayo dyan. So, kung gusto nyong mapaunlad, diba, ang ating gobyerno, bakit hindi na lang natin tulungan? Diba, lahat naman gustong umangat? Bakit ang daming crab mentality? Ito, ginagawa nyo yan, yan yung taong yan, ginagawa nila ng sandamakmak na issue. Tingnan nyo yung hearing nila ni Tulfo, patay na. Wala na. Disclose na. Napatunayan ba na may kasalanan si Mel Robles? Wala. Diba? Kaloka. Basahin natin to A Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO General Manager Robles has added 1 feather to his cap by being elected to the Executive Committee of the Asia-Pacific Lottery Association or APLA. Robles, the first, tingnan nyo the first Filipino to join the committee, kauna-unahang Pinoy na na-appoint dito sa 2024 APLA Regional Conference na nangyari doon sa Hanoi, Vietnam, September 2 to 5, 2024. Alam nyo, yung masasabi ko lang dito kay General Mel Robles, pagpatuloy mo yan, sir. Kahit anong ginagawa nilang paninira, kahit ano yung ginagawa nilang effort para i-destabilize yung name mo, pati nga din yung pamilya mo, pasensya na kung nadadamay sa mga vlogger na bayaran, di ba? Kahit ano yung ginagawa sa'yo, pagpatuloy mo lang yung paggawa ng mabuti. Kasi kung hindi ka man i-uplift ng iba, nandito kami. Nandito ako. Isa ako sa magbabalita ng mga achievement mo para alam nila na yung sinisiraan nila, ganito yung nagagawa sa ating bayan. Ganito na-feature tayo for the first time. For the first time, mga minamahal, na meron pong naki-join sa committee ng APLA. Diba?
Feature natin to mga minamahal. Ikalat natin to. Kasi si Mel Robles, tahimik lang yan, pero kumikilos yan. Diba katulad ni PBBM, malalaman na lang natin sa balita, uy, ganito na pala kababa yung, yung inflation. Bumaba na pala yung inflation. Oh, yung peso, bumaba na din pala. Napalakas yung peso. Diba dati yung peso, mga minamahal, 59. Ngayon, 55 na lang. So, kapag mababa yung peso, ibig sabihin, lumalakas yung value ng peso sa bansang Pilipinas. So, silent lang. Hindi na yung kailangang ang daming media, diba? Pero tingnan nyo, hanga ako at believe din ako dito kay Mel Robles na overcome niya yung ganong criticism. Tapos, continue pa din siya sa kanyang pagtatrabaho. Kaya, saludo. Alam nyo, nung na-meet ko itong si Mel Robles, napaka-nice po niyang tao. Napaka-bait. Binusog kami ng ng merienda, yung nandoon sa yung sa Tipsy sa QC. Mabait siya mga minamahal, very accommodating din siya. Actually, yung una ko tong yung first impression ko sa kanya mga minamahal, feeling ko suplado. Pero hindi naman pala. Basta pag unang tingin, nakikismile agad siya. Iba siya sa sinasabi ng iba. Kaya, ang daming fake news, no? Ang daming fake news. Much better na kilalanin nyo muna yung tao. At saka, trabaho lang. Walang personalan. Pwede nyo siyang i-criticize sa ginagawa niyang trabaho, pero yung i-criticize mo, pati pamilya niya, idadamay mo, pati asawa niya, anak niya, nananahimik. Huwag naman ganun. Ang pangit naman ng ninyo. Ang pangit naman ng nyo, ng ganap nyo sa buhay nyo. Diba? Itong mga fake news peddler na to. Anyway, APLA, a membership body of the lottery operators and suppliers in the region, was established in the Glasgow, Scotland in 2000. It is the first regional association to represent Asia-Pacific interests at the Whole World Lottery Association. Robles' leadership at PCSO has been instrumental in driving reforms, increasing revenue, and expanding charity program. He will serve alongside other industry leaders for 2 years. The committee is led by the chairman Michael Fitzsimmons from the Hong Kong Jockey Club, with Lam Chi Wing of Singapore Pool serving as vice chairman. Other members of the executive board include Kazuhisa Yamaguchi, President of Japan Lottery Association, Kapil Kana of Future Gaming Hotel Services, Thierry Gabaret, CEO of La Pacific de Jux, and Jason Delamore, CEO of Lotto New Zealand. In an interview, Robles expressed his gratitude for trust placed in him by his peers. I am thankful because being named to this position meant that my fellow gaming leaders recognize and appreciate the initiative that we have implementing at PCSO. Basahin pa natin mga minamahal. These reforms have resulted in more revenues for the agency, which we translated into more charity programs for the people, especially for the poor. So, bakit ko nga ba kino-content itong si Mel Robles? Kasi yung point of view ko dito mga minamahal, yung PCSO is nagiging way po siya para tulungan yung mga helpless, mga poor people dito sa bansang Pilipinas. Mostly nga mga minamahal lang na-generate na income ng PCSO. Although sabi na lang natin may tubo sila dyan. Pero yung yung revenue nila mas napupunta sa tax at sa pagtulong sa charity nga ng mga Pilipinong mahihirap. So, under Robles' leadership, PCSO has achieved significant reform, resulting in increased revenue and expanded charity program for Filipinos. The agency has contributed 6.7 billion to various government agencies, including 5.4 billion for PhilHealth Universal Healthcare and 627 million for the Commission on Higher Education. Laki nang na-contribute ni ang laki nang na-contribute ng PCSO mga minamahal sa PhilHealth. Tapos dito sa sa CHED. Additionally, 572.6 million has been allocated to the local government unit for lottery operations in their area. The PCSO continues to strengthen its corporate social responsibility effort, especially in aiding communities affected by the natural disaster.
'Diba? Kaya hindi niyo ako masisisi mga minamahal kung bakit kapag nakikita ko na, ay, nababalita si Mel Robles, kino-content ko. Kasi gusto kong i-uplift yung name niya. Kasi sinisiraan siya pero hindi alam ng mga naninira sa kanya na ganito, yung hardship, yung tinatrabaho ni Mel Robles, mga minamahal. Never po niya tayong finailed. Yung mga tao lang na hindi talaga siya na-appreciate. 'Di ba? So, well appreciated, Mel Robles, yung ginawa mong achievement sa ating country. Maraming salamat, Mel. So, yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.